Bakit kapag hindi ka na nagparamdam, doon siya mabibigo at magsisisi? Bakit nga ba? Di ba dapat kapag hindi ka na nagparamdam, dapat doon siya lalong mawawala? Karamihan sa inyo ang ginagawa, paramdam ng paramdam. Pa-feel ng pa-feel, pahabol ng pahabol. Naiintindihan ko kung gusto nyo talaga magbalikan kayo ng ex mo, ang gagawin mo magparamdam ng magparamdam. Pero alam nyo, in reality, according sa data na hawak ko, I've been with multiple clients, sa data na hawak ko, hindi effective ang laging nagpaparamdam at nagpapakitang gilas sa ex. Dahil magmumukha siyang judge at ikaw magmumukha kang contestant. Ngayon siya ang huhusga sa performance mo. Siya ang pipirma sa'yo. And that is a really, really bad thing to start. So, habang nandyan ka, magiging kampante yan. Pero kapag nawala ka, sa kanya mararamdaman ang halaga mo. That's how it works. Ngayon, kapag hindi ka na nagparamdam, bakit doon siya magbibigo at magsisisi? Kasi habang nandyan ka, kampante yan. Habang nagpaparamdam ka, hindi niya ramdam ang pagkawala mo. Pero kapag tumigil ka, doon nagsisimula yung failure ng expectation niya. So bakit walang epekto ang sobrang pagpaparamdam? Kasi predictable ka. Alam niyang magchat-chat ka, babalik ka, maghihintay ka. Kapag sigurado siya sa'yo, wala ng urgency. Ganun lang kasimple yun. Ano ang mangyayari kapag tumigil ka magparamdam? Mawawala yung routine. Halimbawa, biglang wala ng messages, yung presence mo mawawala, at yung emotional support mo sa kanya ay mawawala. At dun ka lang niya mamimiss. Yan ang number 1 rule. Lagi niyong tandaan yung sobrang basic na pundasyon paano ibalik sa ex. Ito ang basic na pundasyon paano ibalik sa ex. Isipin nyo kung paano ba ako mamimiss ng ex ko. Yun yung i-mindset ko. Paano ba ako mamimiss ng taon to? Paano ba niya ako mararamdaman? Paano niya ako mamimiss? Ang tanging way lang para mamiss ka niya ay yung alisin mo yung pagiging needy mo at magbigay ka ng space at no contact sa kanya. Huwag mong lokohin ang sarili mo na feeling mo mamimiss ka niya porket nandyan ka or everything. Hindi ka niya mamimiss ng ganun. Mamimiss ka lang na ex kapag wala ka na sa tabi niya dahil doon nagiging totoo ang pagkawala mo. Kasi nung nandyan ka, hindi ka niya ramdam. Pero nung nawala ka, saka ka niya naramdaman. Ganun talaga mag-work ang basic psychology at kailangan nating tanggapin ang katotohanan sa part na yun. So bakit siya mabibigo? Mabibigo siya dahil akala niya naghihintay ka, akala niya babalik ka, akala niya lagi kang available at nung makita niya na kaya mong mawala ka or kaya mong mawala sa buhay niya, nasira yung expectation at certainty niya. So bakit ito yung nagiging start ng pagsisisi? Bakit nagsisimulang magsisi ang ex kapag ganito? Kasi nararamdaman niya ang kawalan mo, nakikita niyang kaya mong umusad mag-isa at nare-realize niyang hindi ka niya kontrolado. Kasi habang nandyan ka ay kampante siya, pero kapag nawala ka, doon siya magigising. Kayo, di ba ang gusto niyo magsisi ang ex niyo? Gusto niyo gumapang siya pabalik? Hindi naman gagawin ng ex mo ang paggapang pagbalik kung hindi mo kanya mamimiss. Yan yung number 1 rule. Iset nyo sa mindset nyo, ang pundasyon para mamiss ka ng ex, ang pundasyon para bumalik ang ex mo, kailangan kanyang mamiss. Kailangan kanyang mamiss. Pero paano ka ba niya mamimiss? Paano kanya mamimiss? Okay, panoorin mo muna tong video na to tapos i-reveal ko. Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Isa sa mga pinakamalupit na diskarte para mamiss ka niya is siyempre, bukod sa self-improvement, is kailangan nakakausap mo yung mga malalapit sa kanya. Tapos hindi ka niya nakakausap. Kasi kapag nakakausap mo yung mga malalapit sa kanya, matitrigger siya eh. Maaalala ka niya. Pero ikaw, wag mo siyang kakausapin. Okay, uulitin ko ha. Ito yung strategy. Kung meron siyang pinsan, kaibigan, kakilala mo, or mother niya, wag mo silang i-block, wag mo silang idamay sa problema. Maganda nga kung nakakausap mo yung mga kaibigan niya. Kasi pag nakakausap mo yung mga kaibigan niya, once na nag-usap yung ex mo tsaka yung kaibigan niya na yun, tapos mas o-open ng kaibigan mo na nakausap ka niya, magkakaroon yun ng mental trigger sa kanya. Bigla ka niya maaalala.
Imbis na kapag nag-no contact kayo, wag lang si ex ang ino-contact nyo. Kapag nag-no contact kayo, wag pati yung mga kaibigan, tropa, pamilya, ino-contact ha. Hindi sila damay dyan. Ang ino-contact mo lang yung ex mo. Pwede mo makausap yung mga kaibigan niya at ang mga tropa niya or pamilya niya regarding sa kanya or anything like that. Pwedeng pag-usapan. Ito ang rules ha. Pwede mo makausap ang mga malalapit sa kanya basta wag lang siya mismo. Napakalakas na trigger kasi kapag nababalitaan niya, nakausap ko si ganyan, nakausap ko sa ganito, tapos mapag-uusapan ka. At kapag napag-uusapan ka, magiging trigger ka. At pag naging trigger ka, magiging anxiety ka sa kanya. At yun yung gusto natin mangyari. Gusto nating malagyan ng anxiety ang ex mo kakaisip sa'yo. That's what we want to happen. Gusto nating magka-anxiety ang ex mo. Bakit gusto nating magka-anxiety ang ex mo? Para ma-realize niya ang pagkakamali niya sa'yo. Dahil gusto natin siya magka-anxiety para pahalagahan ka niya, para maisip ka niyang muli, di ba? Kaya sobrang importante ng bagay na yun. Kung gusto mo mamiss ka ng ex mo, 2 rules. Huwag kang magparamdam at pangalawa, sa mga kaibigan niya, pwede kang makipag-usap para at least nare-remind sila tungkol sa'yo at nare-remind siya mula sa kanila. Okay? That's how it works. Pero kung gusto mo ng full strategy how to get your ex back, marami pa ako in my pocket. Maaari natin siya pag-usapan sa one-on-one coaching at sa advice. Message nyo lang kami dyan sa FB namin na nandyan sa comment section. Thanks for watching!